Ayon sa iba, okay lang daw ang political dynasty basta maayos manilbihan. Ang tanong, talaga ba? 38 years have passed since the Filipino people ratified the 1987 Constitution, where it is clearly stated that the state shall prohibit political dynasties as may be defined by law. Halos 40 anyos na yung utos ng saligang batas. Pero ayon mismo sa Philippine Center for Investigative Journalism, 113 sa 149 na syudad sa bansa ay kontrolado ng political dynasties. Habang hindi tayo magkasundo sa isang anti-political dynasty law, iilang pamilya lamang ang may hawak sa ating bansa. Hindi lang basta dynasty ang pinag-uusapan natin. According to the Ateneo School of Government, mayroong fat dynasty na 2 to 3 na miyembro ng isang pamilya ang sabay nanunungkulan. More recently, mayroon ding tinatawag na mga eksperto na obese dynasty kung saan may higit 4 to 5 na kapamilya ang magkakasabay sa politika. Maraming pag-aaral na nga ang nag-ulat na habang kumakalat ang mga dinastiya ay sabay namang bumababa ang kaayusan ng pamamahala at antas ng serbisyo sa publiko. Paano nga ba naman kasi ipagbabawal kung walang batas na may malinaw na kahulugan ng political dynasty? Ano yung definisyon ng political dynasty na ipinagbabawal? Yung limitasyon ba sa kamag-anak na kandidato? Aabot sa national positions? O bawal lang sila sa iisang syudad o probinsya? Kasama ba sa dynasty ban ang pwesto sa barangay? Kasama din ba sa ban ang party lists? The sooner we answer all of these difficult questions on the anti-political dynasty law, the sooner we will be able to end the concentration of public power among the few and the powerful. At madalas din, hindi lang politika ang saklaw nito, kundi pati sa negosyo at ari-arian. Mula agri, mining, real estate, pati mga kontrata ng gobyerno. Kaya hindi na rin maiwasang itanong, gaano kalalim na ba ang kinalaman ng political dynasties sa paulit-ulit na problema natin, sa korupsyon, sa kahirapan, sa mga napunadang proyekto, kahit yung kapalpakan sa flood control scam. The areas where there are fat dynasties are also areas where there are cases of procurement-related corruption. Galing yan mismo sa research ng PCIJ. Dapat tuparin na natin ang utos ng konstitusyon. I-define na natin. Tapusin na natin ang walang hanggang debate. That is clear to me and to our committee chair, Senator Ping Lacson. We must fulfill the Constitution's mandate and now define and set the terms on what legally constitutes a political dynasty. Mana-mana, tiba-tiba, tila ba nagiging pamana po ang posisyon sa gobyerno na ipapasa mula sa isang henerasyon ng pamilya patungo sa susunod. For decades, the concentration of political power in the hands of few families has raised question about fairness, inclusiveness, and integrity of our democratic system. The framers of our 1987 Constitution foresaw this danger. That is why Article 2, Section 26 of the Constitution expressly provides the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. At the heart of the problem, however, lies a constitutional gap. The provision itself is not self-executing. Ang ibig pong sabihin nito, the prohibition is clear but the mandate is incomplete because Congress has yet to define through law what constitutes a political dynasty. Ano ba talagang ibig pong sabihin ng political dynasty? Paano ba natin ito bibigyan kahulugan at mapatupad sa paraang makabubuti po sa ating bayan? We must wrestle with difficult questions. Up to what degree of consanguinity or affinity should be considered a dynasty?
Does it cover only elective posts or should it also include appointed positions? Kung ang isang miyembro po ba ng pamilya nasa executive at isa naman ay nasa legislative or judiciary, political dynasty na ba itong maituturing? Should the law apply only to simultaneous holding of power, sabay-sabay, or also to succession, sunod-sunod? Tatay, asawa sa legislative, anak, apo sa isang probinsya, sa isang bayan? Should we draw distinctions between the national, local levels? And most critically, ano po ang implikasyon sa karapatang bumoto at karapatang tumakbo ng bawat mamayan? Mahigit 3 dekada na po ang lumipas, wala pa ring malinaw na definisyon kung ano po ba talaga ang dynasty na ipinagbabawal. This vagueness has allowed the problem to persist. And let me be candid to everyone here. I myself come from a family of emerging politicians. That is precisely why I say this issue is not about attacking families, but also strengthening the institutions and giving every Filipino a fair chance of leadership. Ang iyong lingkod po ay handang makinig sa mga posisyon ng iba't ibang ahensya at manatiling bukas sa lahat ng panig. Our people deserve a political system that is open, competitive, and truly representative of the nation.